Tuloy natin itong Knowing God the Son. At ngayon, narito naman tayo sa Lesson 9. Ito tayo sa The Return or yung Second Coming ng ating Lord. Mahalaga itong pag-aaralan natin kasi maraming nami-misinterpret ito eh. Even though, for me, kung magbabasa lang talaga maigi ang tao ng Biblia, hindi siya maliligaw. Marami pa rin naliligaw pagdating sa topic na ito. Siguro pag nagtagal pa kayo sa Christian lives ninyo, marami kayong mamimit ng mga Christians, hindi natin kukwestiyonin ang kaligtasan nila. Pero maraming Kristiyano, maraming mga scripture na nami-misinterpret simply because they are not really reading it. Kung nagbabasa man, hindi talaga nag-i-spend ng time naintindihin. Yun namang very very easy to understand na scripture. Kasi me myself, ang dami ko nang namit na Kristiyano, maraming salamat sa Lord, marami na pong Christians. Yung nga lang, marami rin talagang kulang sa aral. Minsan hindi sila ang may problema, minsan yung mismong mga leaders kulang din sa aral. So kung ang mga leaders kulang sa aral, ano ituturo sa mga members? Kaya mahalaga yung tinatawag na yung personal study. Yung nagbabasa rin. Yung paglilimi-limi, yung pagbubulay-bulay, gaya sa sinabi sa Joshua 1:8. Na binabasa, tapos iintindihin mo, tapos merong application para magawa mo yung kalooban ng Lord sangayon sa binasa mo, then you will be prosperous. Magiging victorious ka sa iyong buhay. So pag-usapan natin ngayon sa lesson 9, yung return or second coming ng ating Lord. Ano raw yung mga words used in reference to the second coming? Pero bago yun, alam ba natin yung patungkol doon? May idea tayo. Ikaw, Kuya Georgie, alam mo yung ibig sabihin, meron ka bang idea patungkol sa second coming ni Christ? Bali po sa nabasa ko. Muli siyang babalik po dito, then kukunin po yung lahat ng believers, then pag-iwalayin po yung lupa at kambing para malalim na rin ang nalalaman ni Brother Georgie. Noon, bago pa, kasi first time ka ba dumalo ng born again dito sa noon, nung araw? Nung araw po, bali ang paniniwala ko talaga lahat talagang lahat sarap no? Ayos, pati si Judas ba kasama? Kasi sinong mag-iisip na hindi, impyerno siguro punta niyan. Ang sama mo naman. Langit tayong lahat. Ano man ang ugali natin. Kasi sino nga naman na mag-iisip ng ganun na meron pupunta na impyerno kasi ang samang isipin naman. Hindi, lahat tayo pupunta doon. Pag nabasa pa yung sa Peter, ang nais ng Lord ay lahat ay pawang. Oo nga, see? Kita mo yon. So kasi si Judas gusto niya mapunta ngayon, no? So merong nalalaman si Georgie pero iba yung nalalaman niya nung araw na hindi pa siya sumasama sa mga gawain. So it's about time for Georgie, for all of us, na mag-delve deeper tayo sa mga bagay patungkol sa second coming or yung muling pagbabalik ng ating Lord. Since pinag-usapan natin second coming, bakit meron bang first coming? Kailan yung kanyang first coming? Yan. Yun yung virgin birth nang in the flesh ipanganak ang ating Panginoon at siyang yung tinawag na Jesus Christ. And then pinag-aralan natin siya'y namatay, siya'y muling nabuhay at siya'y nag-ascend sa langit at sa huling panahon, ito nga pinag-uusapan natin ngayon, yung kanyang muling pagbabalik. So yung mga salitang ginagamit sa Biblia patungkol sa second coming, number 1, parousia 24 times. Greek yan, Greek. Kasi ang New Testament kasi nasulat siya sa Griego. Ang Old Testament Hebrew saka Aramaic. Yan, Aramaic saka Hebrew. Yung pinakaunang-una kila Moses, mga Hebrew na yon. Yung later part, mga Aramaic naman, mixture siya. Pero ang New Testament Greek. The reason na isinulat po ang New Testament sa Griego kasi yun yung universal language by that time. Ibig sabihin ko, ang Panginoon po, pinanganak kailan lang, ang Biblia, English talagang original na pagkakasulat, English. Kasi yun yung universal language na naiintindihan ng lahat. Hindi Latin. Even though nasasakupan sila ng mahabang panahon ng Romans, ang mga Romans kasi, siyempre, Latin ang salita nun, hindi naman Greek. Ang Greek kasi sa mga Griego Di ba? Pero,
iba pa rin talaga, iba yung impact na iniwan nila Alexander the Great by that time. Yun yung tinatawag na Hellenistic culture, yung panahon ni Alexander the Great. Yung kultura na sinimulan, iniwan ni Alexander the Great was so great na even the Romans, nung wala na yung Greek, let's say, yung panahon ni Alexander the Great, yung language na iwan pa rin. At kung tutusin, maraming ang ginaya mga Romans sa mga Griego. So, isinulat po sa Griego ang New Testament. Okay? At yung parousia, na may kinalaman sa second coming ng Lord, 24 times siyang ginamit. Na pinatutungkulan ay second coming ng ating Lord. At example natin, na sa original na Greek translation, parousia ang ginamit, ay itong mga English na babasahin natin ngayon. Alongside of, di ba? To be present, being near, presence, at marami tayong mga Bible verses na may quote na kung saan ang ginamit na word in Greek ay parousia. Ang pinatutungkulan yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. At dyan sa mga verses na yan, ang binibigyan ng emphasis dyan ay Christ is coming in person. He will be present. Hindi siya babalik ng parang in a very spiritual sense lang or in any other way, kundi in person babalik siya. Talagang siya mismo babalik. At mababasa natin yan sa Old Testament, sa Isaiah, sa Zechariah, na itatapak nga ng Panginoon yung kanyang paa dun sa Mount of Olives, tapos mabibiyak yun. Doon nga mangyayari yung Armageddon na tinatawag. No? So, in person talaga ang Lord, muli siya ang babalik. Siya mismo ang magbabalik sa huling panahon. Hindi proxy, hindi si Gabriel, hindi si Michael, kundi ang Lord mismo. Kasi nandun po yan. Oo, kasi makikita yung butas sa kamay saka sa paa. Nandun yun. Na even though glorified body na siya, minarapat niyang huwag matanggal yung mga bagay na kumbaga naging bunga ng kanyang pagmamahal sa atin. Di ba? Ang sabi nga sa Bible, di ba? Hindi kita malilimutan, nakasulat na sa aking mga kamay yung pangalan. Pag tinignan ngayon ng Panginoon yung kamay niya, butas ang nandun, butas. Because of us. Amen. No, yung mga pangalang yun na nakasulat sa kanyang mga kamay, sinasalarawan ng butas sa kanyang mga kamay mismo. No, kaya nga sabi sa aklat ng Isaiah, yung mga Israelitang ayaw pang maniwala sa Panginoon hanggang sa huling panahon, no? Kapag nakita nila yung butas ng Panginoon sa kamay, sa tagiliran, sa kasapaa, biglang mabubuksan ng kanilang mga espiritual na mga mata. At masasabi nila, ito nga pala yung Messiah na matagal na nating hinihintay. Siya nga pala, wala na ang iba pa. Doon din naman mauuwi ang lahat. No, they will believe in the Lord. Yung mga Israelitang aabutan ng Panginoon sa mga panahon na yan. Okay? Yan, of course, andyan yung 144,000 na magiging witnesses ng Panginoon sa huling panahon. Galing sa 12 tribo ng Israel. Sila yon. So yung word na parousia, ginagamit nila for 24 times kapag pinatutungkulan yung second coming. Hindi lamang yun, number 2. Ginagamit din yung salitang apocalypsis. 18 times ginamit. Alam ko, ito yung pamagat ng last book sa New Testament, which is Revelation sa English, Apocalypse sa ibang lengguwahe. Pero ang meaning lang naman kasi ng Apocalypse, ang meaning nun sa English, to take off the cover. An unveiling, an uncovering, disclose a revelation. Yun ang ibig sabihin ng Apocalypse. Apocalypse, or yung Book of Revelation. Yung pag-unveil, no? Ang unang in-unveil doon sa chapter 1 pa lamang ng Book of Revelation si Jesus Christ kaagad. I am the Alpha, I am the Omega. Tapos unti-unti ina-unveil yung mangyayari sa huling panahon. Di ba? At pinag-aralan na natin na ilang beses ang Book of Revelation. To be honest with you mga kapatid, it's such a privilege. Kung dumaan kayo sa mga pag-aaral natin sa Revelation, I'm telling you, hindi po lahat ng simbahan pinag-aaralan yan. Hindi. Maraming takot pag-aralan ng Book of Revelation kasi nang dahil lamang sa maling hinuha, dahil hindi raw madaling intindihin. Hindi ako naniniwala doon.
Anong ginagawa ng Holy Spirit in the first place? Andiyan nga ang Holy Spirit para magpaliwanag eh. Pangalawa, hindi sinulat ang Biblia para lamang sa mga alta sosyedad, doon sa mga matataas ang pinag-aralan. Nasulat nga ang Biblia para sa hanggang sa mga pinaka-common na tao, kaya siyang intindihin. It can be understood. May fear lang talaga yung mga tao, may fear. At kapag naunahan ka na ng fear, then hindi mo nga maintindihan. Ilang beses natin na pag-aralan yan, wala namang struggle kung tutuusin. Just take it as it is, at face value. Sa experience ko, maraming nahihirapang intindihan ng Revelation kasi maraming pinapakinggan. Hindi according kay pastor ganito, itong meaning niyan eh. Pero sabi naman ni pastor ganito, ganitong meaning. Ang sabi naman ng evangelist, ganitong meaning. Kung sa tao ka makikinig, malilito ka talaga. Basahin mo ang Biblia. Take it at face value. Kung paano siya yung sinabi, paano siya yung ipinresent, take it as it is and you will understand through the Holy Spirit. Kaya hindi ko kinakagat yung sinasabi ng iba. Huwag na muna natin pag-aralan yan. No? Masyado nang malalim yan. No, it's not. It's not, of course. No, it's not. Sa ilang beses natin na pag-aralan, yung mga nangyayari na yung mga kalamidad, yung mga lindol na yan, eh nakasulat pala dun. Ang sabi nga patikim lamang. Signs of the end time. Birth pains, na tinatawag. So, kumbaga tayo ngayon, mga alam natin kung bakit nangyayari itong mga bagay na kasi written. Amen. Nakasulat. Maraming namimiss yung mga Kristiyanong hindi nagbabasa ng Book of Revelation, especially sa mga nangyayari na ngayon na nakasulat na sa Book of Revelation. Hindi la alam nangyayari na nakasulat. Sayang, di ba? Parang yung mga Hudyo, yung pong mga ano ba tawag dito, mga Orthodox Hudyo, hindi la binabasa yung Book of Daniel, bawal. Do not read the Book of Daniel. Kasi sa Book of Daniel, sinabi rin mismo ng angel, di ba? Iselyohan mo ito, and so on and so forth. Kasi nga patungkol sa uling panahon. So maraming Hudyo, yung mga talagang Orthodox, yung mga malalalim na Hudyo, hindi binabasa yung Book of Daniel hanggang ngayon. Sayang yung information. Ang daming information hindi la alam, samantalang andyan lang. Ayaw basahin kasi maling hinuha. Maling information, maling haka-haka. So ganun din sa Book of Revelation. Kung hindi mo siya binabasa, sinasayang mo ang chance mo to know things. Nadisinsala kapag may nangyari, parang ito yung sinasabi sa Book of Revelation na dapat ganun ka, excited ka eh. Wala kang alam. Wala kang alam. That's it. Lagi lang magugulat. No? Bakit nagtatatakan sa noon ng 666? What's this? Nasa Book of Revelation yun eh. Hindi ka nagbabasa yan. Hindi mo alam ngayon. Nakikipila kang ganyan. Kala mo libreng noodles lang or what? Nagtatatakan na nga ng 666 sa dulo. Hindi mo alam ang Book of Revelation. Na malaki. Saka sardinas na malaki, no? 666, Kaya nga itinigil na nila yung hanggang 555 na lang eh. Kasi saka na yung 666, ibang pila yun. So yun ang ibig sabihin na Apokalupsis. To take off the cover, unveiling, uncovering, disclose a revelation. Translated sa ibang kapamaraanan, Revelation 12 times, appearing 1, sa 1 Peter 1:7, coming isang beses, manifestation isang beses, be revealed 2, to lighten 1. So kanina kasi ang ginamit na word parousia. Ang emphasis nun, Christ is coming in person. Kapag dumating naman yung time na ang pinag-uusapan, second coming pa rin, pero apocalypse naman ang ginamit na salita, ang emphasis naman kasi niya ay the unveiling or uncovering of that which has been covered. Dating hindi nakikita, covered siya, veiled or hidden. Christ is now hidden from view, but He's going to be revealed, uncovered. And we are going to see Him. At makikita natin yung 1 Thessalonians 1:7. Makikita natin siya. Ang makakakita lamang sa paano yung mga tunay na Kristiyano, sa kanyang kaamuhan, no, sa kanyang pagmamahal. Kasi pag nakita siya ng mga unbelievers na kasama ng Antichrist, iba makikita nila, the judge, na kung saan merong tabak na lumalabas sa bibig. Kasi according sa Book of Revelation, sa ganung kapamaraanan lamang niya wawasakin yung yung army ng kalaban sa Armageddon eh. 'Di ba? By his words. Sa pamagitan ng tabak na lumalabas sa kanyang mga bibig. No? Nakita niyo yung metaphor doon? Kasi iba, intindi ng Lord, parang superhero. Pagbukas ng bibig, may lumalabas na espada or what?
But it's the Word, of course. By His Word, wawasakin niya. Yung power. Yan, yung kanyang kapangyarihan. So, bukod sa parousia, ginamit din po yung salitang apokalupsis. Hindi lamang yan. Pangatlong word na ginagamit sa Biblia, kapag ang pinatutungkulan ay yung kanyang second coming, ito, madalas ko naririnig kahit sa mga unbelievers, pero sa ibang bagay na ginagamit. Number 3, epiphania. 16 times. Or sa English, epiphany. Madalas kayo minsan sa movie manonood ka, biglang bumait. Ha? Ano nangyari sa'yo? Bait mo. Nagkaroon ka ba ng epiphany or what? Or para bang namulat ba sa katotohanan yung kaisipan, ginagamit in a very, very low way. Mababang pagkakagamit. Pero ano bang ibig sabihin ng epiphania? Na ginamit 16 times kapag ang pinatutungkulan din ay ang second coming ng Lord. Yung po yung appearance, manifestation, display. Appearing, 5 beses, brightness, 1, mababasa yan sa 2 Thessalonians 2:8. Maraming nagsasabi, and I do believe, naniniwala rin ako, na yung batong sumusunod-sunod sa Israel, sa ilang, which is, we know, through Paul, through David, that is the rock, that is the Lord Himself, that is a form of His epiphany, manifestation. Ano pa? Yung Shekinah glory ng Panginoon, that is God Himself in that form. Yung way niyang kanyang pagmamanifest. Kasi yun yung way niya ng pagpapakita eh. Ang ibang term nga, yung Shekinah glory. Ang ibang term, yung epiphany. Kung sa anong kapamaraan na nagpakita ang Panginoon sa Old Testament. Like, ano po dito, Job. Kay Job? Oh, yan. Ipo-ipo, no? Yung whirlwind, Whirlwind. Tapos kay Joshua, na nasa kasagsagan sila ng isang malaking digmaan, di ba, nagpakita ang Panginoon bilang the captain of the host, para commander-in-chief ng heavenly host, nakatayo sa harapan ng kanyang tent, tapos may hawak na tabak ready for warfare. Sa Gilgal, di ba? Maraming theologian na nagsabi that's one of Christ's epiphany or manifestation ng unang panahon. So yun yung tinatawag na epiphany, manifestation or appearance. Ngayon, meron kasing ginagamit na word na parousia, meron ginagamit na word na apokalupsis. May mga time naman na ginagamit yung epiphania kasi iba yung kanyang emphasis naman. Kapag ang ina-emphasize ay it is like the appearance of a star in the night that has been hidden from view during the day. The Lord Jesus, now hidden from view, shall appear and be seen. Di ba si Pablo mismo nagsabi, sa ngayon, sabi ni Paul, para tayo nakatingin sa salamin na nalalambungan. Parang salamin na merong fog. Kumbaga, merong konting obscurity yung view. Meron ka nakikita na image pero hindi mo masyadong maaninag or hindi masyadong malinaw. Pero sabi ni Paul, that is just for now. Later on, matatanggal yung obscurity, matatanggal yung konting fog na yan, and we will see, especially ang Panginoon, we will see Him as He is. Yung talagang wangis ng ating Lord. At darating yung time na yon. As of now, maraming way ang Panginoon ng pagpapakita hanggang sa Book of Revelation. Pero sa kanyang second coming, talaga naman, yan na siya. Especially kapag sa mga sasama sa tinatawag na rapture. Kasi ira-rapture ang church eh. At ang sabi ng Panginoon, di ba siya mismo yung sasalubong sa atin sa alapaap? Ang sabi ni Paul, ang sabi ni Jesus Christ sa chapter 14 ng John, siya mismo ang susundo. Hindi niya utusan si Michael para sunduin tayo sa alapaap. Hindi niya utusan si Gabriel, siya mismo ang susundo sa atin. Halimbawa, si Kuya Georgie magbabakasyon siya. May girlfriend siya, di ba? Tapos, iba ang sumundo sa kanya. Nag-utos na lang, sundin mo nga si Georgie doon, kung sino man yung sumundo sa kanya. Iba pa rin ang feeling siyempre kapag yung mismong love mo ang susundo sa'yo, di ba? Di ba? Paano kung magkakaroon ng drama doon, yung tumatakbo kang palapit? Kung iba naman yung sumusundo, hindi yung loved one or what? Kaya ang Lord, alam niya yun eh, hindi pwede. Walang proxy. Hindi ko iuutos ito.
Ito yung something na ako mismo ang gagawa. Yung pagsalubong sa atin sa alapaap, sa rapture, siya mismo yan. Doon natin siya makikita face to face. Kasi yung ginawa niyang pagtubo sa atin, wala rin proxy. Siya rin mismo. Kaya Amen. talagang daagan mo yung puso niya. Amen. Magliligtas. Amen. Malaki yung point ni Kuya Chris. Kasi nga naman, kung tutuusin, nung magkatawang taong Panginoon, from now on, I will do it myself. Parang yun ang sinabi ng Panginoon nung magkatawang tao siya. Kasi, andyan man ang mga great brothers and sisters natin like Abraham, like Mariam, like Moses, hindi pa rin nila kaya 100% i-express ang love ng Lord sa atin. Hindi pa rin nila kayang 100% ipaliwanag ang Diyos sa atin because they are not God. So, nung magkatawang taong Panginoon, I will do it myself. Ipakikilala ko ang aking sarili, ipakikita ko mismo ang aking kapangyarihan, and I will show them my love personally. Yun ang sinabi ng Lord doon na magkatawang tao siya. At hanggang sa point in time na ito ng kanyang pagsalubong, He will do it Himself. Sabi nga doon sa isang daily bread, kapag merong anak ng Diyos na inaway, inapi, sinaktan, the Lord is taking it personally. Kasi love niya eh. Pinipersonal ng Lord yun. Anong ginagawa mo sa anak ko? Kahit man tayo, anak natin sinasaktan, okay lang ba? No? Of course not. Inaalimura yung anak mo, okay lang ba? Of course not. Binobola-bola, binubuli-buli, okay lang ba yon? Of course not. Ang Lord ganun din po mga kapatid. Kapag tayo binobola-bola ng mundo, inaapi-api, inaaway-away, the Lord is taking it personal. He will do something about it. Definitely. Meron siyang gagawin para sa kanyang mga anak. Ayan, vengeance is mine, sabi ng Lord. Eh Lord, kaso nga po, ang tagal naman kasi nung paghihiwalay nyo ng mga tupa sa kakambing eh. Meron namang ginagawa ang Panginoon, nauna. Meron din kung gugustuhin niya, nauna. Kung hindi nauna, magpapalipas siya ng ilang panahon. Kapag hindi pa rin nagbago yung umaaway sa atin, He will do something about it. And of course, meron pa yung tinatawag na ultimate vindication. And that is, go to hell, you go to heaven. Yun ang ultimate vindication na gagawin ng Panginoon. Pero as of now, yes, gumagawa rin siya ng mga sort of vindications for us. Di ba, may mga kwento nga na, halimbawa, masama, napakasalbahe ng boss. Ako kasi naranasan ko yun eh. Hindi ko naman pinag-pray na mawalan siya ng trabaho. Kasi for me, ako personal ko po mga kapatid, kahit gaano kasama yung boss, hindi ko pinag-pray na mawalan siya ng trabaho. I'm always thinking about the family. Kasi may pamilya yan. May pamilya yan. Ang sinasabi ng Lord, turuan mo siya. No? Leksyon or whatever para ma-realize niya na mali ang ginagawa niya. Kumaga, hindi ako nagdi-dictate sa Lord. Kasi for me, masakit din yun eh. Kung ako magsasabi, Lord, nawa po, mawala ng trabaho itong salbahin na itong isang to. Tapos nawala nga ng trabaho, tapos nalaman mo, 5 anak, ang daming sinusuportahan, hindi ka masasaktan nun. Isa yun sa mga selfish na prayer po. Ayan. Iniiwan na lang sa Panginoon yun yung way of vindication na gagawin niya. Meron akong boss na ganyan, napakasama. Kaya ang tawag ko sa panahon ko doon sa una kong pinagtatrabaho, Dark Ages. Sabi, para tayo nasa Dark Ages. Parang barbarian tong boss natin or what. Kasi salbahe talaga eh. Talagang dinudulog ko sa Lord yun. Tapos hindi ba sa Jewel doon, nagkaroon tayo ng New Year prayer, sino yung tao na gusto mo talaga ilapit sa Panginoon na walang ginawa kundi gawan ka ng masama, no? Nilagay yung pangalan niya doon. No, nilagay ko doon, Lord, kumaga, Lord, bahala na po kayo sa taong ito. Actually, tatanggal siya. Natapos yung Dark Ages, yung Renaissance na sumunod. Pero wala akong sinabi, Lord, kung ano gagawin niya. Ang Lord nang bahala kasi. Alam niya naman kung anong gagawin niya. No? Saka pag iniwan kasi natin sa Lord at may nangyari, alam mo, hindi mo hiningi. Kasi matutulog ka ba? No? Kita mo nagmamakaawa yung pamilya, tanggapin niyo po muli yung asawa ko, wala na siyang ma-applyan, ibalik niyo siya. Matitiis mo yung ganun? Matitiis mo? Of course not, may pamilya ka rin eh. Iwan mo sa Diyos. Kaya iniiwan sa Diyos yun eh. Ngayon yung mga bagay na yun, yung vindication iniiwan sa Diyos yun. Parang yung nangyari nga po sa abdin ko, nakaraang taon na. So, yung naipatuto ko na namatay siya. Nung araw na yun, nung gabi na yun, na bago siya mamatay, nagkasagutan kami. And, yun nga, kasi, ano naman talaga, kumbaga doon sa trabaho, sa nature ng trabaho, doon sa pinipilit niya, talagang mali naman siya. Yan lang, nanahimik na lang din ako. At,
Kasi yun yung tao na kapag kasagutan kami kaunting tabi lang sa balikat. Kasi nung gano'n na ako nun na magtuturo ka tapos hindi mo man lang magawang yung outside conviction tinatawag. Humingi ka ng tawad sa Lord pero doon sa tao mismo hindi. At yun nga yung iniisip ko, parang sabi ko, Lord, hindi naman po ganun ko. Iniisip ko na hanggang doon na rin lamang talaga. Okay. At ang prayer ko sa Lord, na yun nga, katulad din yung nasabi mo, yung mga naiwan. At nakausap ko mismo yung kanyang anak. Kasi naging model namin din sa trabaho din sa akin. Okay. Kumbaga parang nawala rin yung, kasi parang gusto kong magkaroon ng guilt feeling. Oo nga eh. At mahirap yun yung may guilt feeling. No? Yung bang kaya naisip mo lang, buti pa mawala na dito tong taong to. Tapos biglang nawala. Diba? Pero hindi ko talaga yun, wala sa ko na. Pero kung hindi mo ginawa yun at nangyari ng kusa, at least it's not you. You know, you don't have anything about it. Hindi mga bagay talaga pinagpapasa Diyos. Especially yung mga ganyan. Yung mga proper judgment. Siya na bahala. Kasi ang sumasama ng loob ko talaga kasi tama naman yung inaano ko kumbaga pinipilit yun sa kanya. Ay kagagaling nga lang nun katapos ng operasyon. Inano ko na rin lang siguro kasi mainitin ang ulo niya gawa sa kalagayan niya. And kinabukasan niya kinagabi. Pakislaro siya. Wala na tayong problema. Sabi ko pag ganun. Sabi ko. Grabe. May mga kasama kami ganun. Mabuti nga sa kanya. Minsan isipin mo rin yung nanay nun. May nanay din yung katulad mo, di ba? Nagdurugo ang puso ng nanay yun or what? Pero nung ano po ako, nung hindi pa ako Kristiyano, talagang madalas kami magbanggaan yan. Talagang ang isip ko noon, sabi ko, kapag itong tao ito nabangga ito, sisipain ko pa ito para matuluyan. Ganun po yung ano ko, nung hindi pa ako Kristiyano. And salamat nga sa mga binago yun. At least, imbis na, kumbaga noon, imbis na i-mouth to mouth mo, yung paa mo ilalagay mo sa bibig na gano'n. Ngayon hindi na, di ba? Talagang tutulungan mo siya. Kasi nagbabangga kami nung Christian ako, nagkakasagutan kami. Pero hindi natatapos yung isang araw na hindi kami nagkakasagutan. Oo nga naman. Di ba, meron tayong napag-aralan noon. Kumbaga, kung yung circumstance hindi pa nababago, at niloloob ng Panginoon yun for some reason na maaaring hindi natin alam, maybe it's about time pray na, Lord, ako ang baguhin ninyo. Matuto akong maki-ride on muna sa agos na gusto nyo munang mangyari sa buhay ko sa pamagitan ng taong ito. Kaya, personally, sa umaga, kasi yung boss ko kasi, grumpy nga tawag namin ito, grumpy. Kasi grumpy yun Na, sa umaga, ang prayer ko talaga, una, hipuin yung taong ito, maging makatao siya. Then, isinusunod ko yung sarili ko, Lord, dagdag mo yung aking patience, saka faith, and long-suffering and perseverance. Kasi ganun talaga Ganun talaga, merong sariling timing ang Lord. Hindi natin hawak yun. So, it's about time. Ipag-pray na rin natin ang sarili muna natin. Baguhin mo ako at the same time, Lord. Baguhin mo ako at the same time. Diba? Doon pumapasok yung, Lord, increase my faith. Kasi anyway, sinabi nga sa Daily Bread kanina, trial by fire No? Sinabi naman sa Book of James yun Sinabi naman sa Book of Peter yun Saan ba'y dinadarang ang ginto para maging lantay sa apoy? Ganun yun ang pananampalataya na higit pa sa ginto. Idinadaan talaga sa apoy, trial by fire, para maging lantay yung faith natin. So, hindi pwedeng walang trials, walang problema sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi pwede. Kaya pag pinag-pray mo, Lord, nawa po, wag na ako magka-problema, ever. Para mo na rin sinabi yung faith mo, hanggang dyan na lang. Hindi ka na mag-grow sa faith kung wala ng problema ever. Hindi mag-grow. The reason na may problema, according sa scripture, yun yung fire na pinag-uusapan natin sa Biblia. Yun yung dinadaanan ng faith ng bawat isa sa atin para tayo'y kuminang. Maging lantay yung uri ng faith na meron tayo. Sabi nga po sa Peter 4, na kung tayo nakakaranas ng suffering, mag-alak. Kasi kung magkakahati tayo. Siguro mo, suffering yun, diretsahan. Kahati tayo doon sa naranasan ng Lord. Kumbaga, sa pagdating ng panahon, may parte tayo. Amen. Pwede naman sanang, wag na nga nating tawaging suffering yan, challenge na lang. Pwede mo namang pag-aangin pero bakit mo pa pag-aangin? Yun ang sinabi sa Biblia, suffering hindi naman challenge Then suffering, so be it. It is for us, for our benefit in the long run. No? Para sa atin yun. Pero of course naman, kung may problema tayo, pinagpe-pray natin siyempre, hindi, hayaan mo lang yan, okay nga
Because of faith nga, because of problem nga, tumataas ang faith natin. Siyempre, ipinagpe-pray natin na tulungan tayo ng Lord na masolve isa-isa mga problema natin. At habang nasosolve siya, tumataas yung faith. No? Yun ang prayer natin. Yun ang tamang prayer. No? Hindi yung Lord, nawa po matanggal ng problema ng ito. Amen. Pas wala man lang hindi mo ba ipagpe-pray na nawa tumaas ang faith mo para maharap mo yung problemang yan. Nakita niyo kasi kadalasan one-sided tayo kung mag-pray Kuya Arman. Diba with action? Oh, of course. Yun. Pray lang tayo ng pray. Wala man tayong ginagawa. Yun. Amen. Book of James, napakapayak, diretsahan. Faith without action is dead. No, Lord, I really pray, bumait sa akin ng taong to. Tapos, salbahay ka naman sa kanya. Ano mangyayari? Ano masama lagi? Kaya nga, maging mabait ka rin sa kanya. Sabi nga ng Lord, love your enemy. And your enemy will love you in return. Kung hindi man, bahala na ang Panginoon, di ba? Mga ginintong aral. Kuya Paul, meron kong nais na ipahiwatig. Okay. Okay, tuloy po natin sa letter B. 3 slides na lamang po tayo. So, 3 salita po ang ginagamit kapag yung second coming ang pinatutungkulan. Parousia, apocalypsis, and epiphania. Ngayon naman po, letter B, sa first 3 slides na pag-uusapan natin, letter B, the importance of Christ's second coming naman. Anong kahalagahan? Ito yung mga bagay na dapat laman ng puso't isip natin lagi. Yung pinag-usapan natin, sa Lord's Supper, yung essence ng Lord's Supper, yung kanyang death, resurrection, yung second coming, dapat laman ng puso. Kasi yun yung hope natin Yun kasi yung pag-asa Especially itong second coming. We're waiting for someone. No? We're waiting for someone. Hindi tayong tipong wala nung mag-ascend ng Panginoon sa langit, nihay-niho, walang malaman lang walang huling salita or what. Hindi ba mahirap yung ganun, biglang nawala, walang pasabi? Asan na nga pala si Master? Umalay ko dun. Pumunta lang sa tindahan, hindi na bumalik Ni konting note, wala. Naku, paano na tayo nito? Tapos naghintay ka na matagal na panahon, wala man lang chat man lang or message, sulat. Wala lang siya. Di ba ang hirap ng ganun? Ang Lord, hindi pwede yung ganun. Bago siya umalis, marami siyang sinabi muna, mga habilin siyempre. To give us hope. At kasama nga yung pinag-uusapan natin. Yung sinabi niya nung sa last na pag-aaral na yung kanyang pag-ascend Oo nga. sa kanang Ayun. nag-i-intercede hanggang sa panahon na Amen. At naghahanda pa siya ng mga bahay for us. No? Yung ginamit ng mga word ng Panginoon doon, napaka-earthly Kasi yun na nga maintindihan natin But we know, it's more than that. Pagdating natin sa piling ng Lord, it's totally more and more than that. So, anong importance ng second coming ng Lord? The importance of the return of Christ is seen in the frequency, extent, and intensity of its mention in the Bible. Hindi ba sabi nga natin, kapag importante raw, ano yung mga signs kapag isang bagay importante? Ayan, naglaba ka na ba? Sabi mo, maya-maya, naglaba ka na ba? Di ba? Oo nga naglaba, oo na, naglaba na. No? Di ba? Kasi mga bata, ganun nag-aaral ka na ba? Maya, nag-aaral ka na ba talaga? Kasi importante. Importante. Hindi lamang yon, kapag importante, bukod sa inuulit-ulit, talagang pinapaliwanag mo. Merong length. Kuya Chris? Ang naalala ko po yung Nicodemus. Di ba, 3 beses binanggit yung you must be born again. Oo nga, no? Yun yung kasi yun yung nais kong i-share sa mga classmates ko. Okay. Na kumbaga, yung mga tanong ni Nicodemo doon, hindi naman po sinagot directly ng Lord. Oo nga, no? Kasi ito yung mas mahalaga. You must be born again. Oo nga. Hindi yung tinatanong mo, kundi ito. Yung sabi niya, nalalaman ko kung kayo duro mula sa langit, sapagkat hindi niyo magagawa mga bagay na ito kung hindi sumasalit ng Diyos. Amen. Unless a man be born again, Oo nga. yun ang sagot ng Lord. Oo nga. Hanggang verse 7. Full of wisdom, Doon natin gayahin ng Lord. Halimbawa, merong dumalo, bago, no? Meron po akong question, paano po bang yumaman bigla? Huwag mong sagutin directly yung ganong klase ng tanong. Gayahin natin ng Lord. Diba? Seek ye for the kingdom of God and all, in His righteousness. I-share mo muna yung gospel. Then later on sa mga pag-aaral, sa kanya malalaman in himself kung ano yung sagot sa sarili niyang tanong.
Yun ang matalino. Ito mong Panginoon. Perfect example for us. No? Hindi lamang yun. Minsan ang Panginoon, pag tinanong mo, tatanungin ka rin. Diba? Pag hindi mo nasagot yung tanong niya, hindi ka rin niya sasagutin. Mga Pariseo. Parang ang sarap ng ganung style, ano? Pag may nagtanong sa atin. Gayahin natin ang Lord. No? Ang Lord ang ginagaya natin, we are Christians. May mga tao man na, let's say, mahusay sa iba't ibang bagay. Pero, why settle for less? Ang Lord na ang gayahin natin. Sabi nga ni Paul, gayahin niyo ako kung paano ginagaya ko ang ating Panginoon. Napaka-perfect. Full of wisdom talaga ang ating Lord. Maraming salamat doon sa Senior, Kuya Chris. So, tingnan nga natin kung paano lumabas na napaka-importante ng kanyang second coming. Number 1, why? Because 1 out of every 30 verses in the Bible refers to the second coming. Imagine that. 1 out of every 30 verses ang pinatutungkulan yung second coming ng Lord. Eh, talaga importante nga kung ganun. 1 out of 30, no? Napaka-frequent niyan kung ganyan. Napaka-frequent niyan. Hindi lamang yon. Number 2, gaano ka-importante ang second coming. In the Old Testament, it is the theme of the prophets. In the New Testament, whole books and chapters are given to it. Mga sulat ni Paul, no, ni Peter. Actually, mula nung pumanik ang Panginoon, wala na silang ginawa kundi isulat yung muling pagbabalik eh. And of course, Book of Revelation, Book of Timothy, nandyan lahat yan. So, ganun kahalaga. Ngayon ko lang na-realize, mga kapatid, tingnan nyo yung mga pinag-uusapan natin ngayon about the second coming. Kung sila, na mga apostol na mga disipulo, sa tuwing bubukas ako ng mga bibig, nagpe-preach, nagte-teach, laging laman itong mga bagay na ito, eh lalo na tayo ngayon. Dapat. Ang point ko, kung sila kapag nag-preach, nag-teach, ito yung mga laman ng kanilang mga mensahe, how come ngayon, iba ang laman? Di ba? Kadalasan ngayon, inuuri yung mga tao, puro kabataan, saka may mga artista dito. Ike-cater, no? Kung ano yung makakakiliti sa tenga mismo ng mga nandun sa crowd. Pero you know what? Biblically, it's not. Hindi ganun ang Lord, hindi siya nangingiliti ng tenga eh. Hindi ganun ang Lord. Ang sabi nga nila, ang estilo raw ng Panginoon, to comfort the afflicted, to afflict the comforted. Ganun ang Panginoon. Masyado kayong komportable. Ito ang sa inyo. Kasi kaya masyadong komportable, hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Haphazard yung pagsisilbi sa Diyos. So, afflict them by the words of the Lord. Yun naman mga afflicted because of the Lord, talaga naman katulad ng mga prophets, then, i-comfort mo sila. Through the words, the love na ipinangako ng ating Panginoon. Pero nowadays, kasi pansinin ninyo, hindi lahat. Marami pong genuine churches, maraming genuine pastors, naniniwala po ako. Pero makakakita kayo, nangingiliti lang ng tenga, nangingiliti lang ng puso, kinukuha lang, no, yung kiliti ng mga nakikinig. People pleaser, men pleaser. Yung binanggit na yung Dennis kanina, habang naghihintay kami ng sasakyan, mas gusto ko yung mga mensahe may dating, may liin. Kasi tingin mo, amen, ang salita nga rin ng Panginoon, tabak eh. Tabak na magkabila ay talim. Tapos nang dumikit sa'yo, ang sarap. No? Natulog ka sa sarap or what? Kasi may mga taong humihiling ng ganun eh. I mean, with due respect, naalala ko lang because sa pinag-usapan natin ngayon, ang gusto nila, ang mensahe ng Panginoon, para kang pinaghehele. I mean, yung ba yung sabi sa Biblia, na yung mga tao, paghelehin mo or what, sarap na sarap, sige pa. Uy, hindi pa umiiyak, paiyakin. Bakit ko nasasabi? Kasi meron ako na rin ganyan. Kapag merong umiyak, tuwan-tuwa. Pagtapos ng gawain, diba, umiyak ko. Ang focus, maging emotional yung mga nakikinig. No, it's not. That's not the message of the Lord. Iiyak at iiyak ang tao kapag naantig ang puso. Pero kung ang focus mo, ang goal mo sa isang pagmemensahe, kailangan meron akong mapaiyak, no? Kailangan mapaiyak ko ito, nandito. Hindi na mensahe ng Panginoon 'yun. No, meron ka ng ibang agenda kung gano'n. Iiyak 'yan kung paiiyakin ng Panginoon. It's not our business na yung emosyon nila
kantiin. Kasi look at this. Ang laman ng kalamangan mensahe patungkol sa pagbabalik ng Lord. Patungkol sa Lord mismo. Sa Lord, not someone else, not anything else. Laging ang Lord ang laman. Pangalan ng Lord, salita ng Panginoon, promise ng Lord, nothing else. Nowadays kasi marami ng laman ng mga messages na tinatawag eh. Kaya, nakakalungkot. Nakakalungkot. Hindi lamang yan sa number 2, number 3 po. For one mention of the first coming of Christ in the Bible, there are 8 references to the second coming. Number 3 again. Sa isang mention of the first coming, merong 8 references to the second coming. Kasi nga naman, ito yung hope naghihintay sila. Yun ang kagandahan ng merong inaasahan yung hope. And we know yung faith, naka-based din sa hope and vice versa. Magkapatid yung mga yan. Diba? Magkakonekta sila. Maraming beses, laman ng lahat ng mga pag-aaral, ng mga pagsasalita ng mga kapatiran, nakalam po nga puso't isipan, yung patungkol sa muling pagbabalik ng ating Lord. Ibig sabihin, halimbawa nag-uusap ngayon, hindi matatapos yung pag-uusap nang hindi nababanggit, huwag kang mag-alala kapatid, babalik ang Panginoon para ayusin yan. Yun po yung pinag-uusapan natin. Laging merong pag-asa. Nabalitaan mo ba? Nagkakagulo na naman doon. Nakakalungkot. Oo nga, ibutin lang ang Panginoon, babalik isang araw. Yun ang pinag-uusapan natin. Kasi yun ang pag-asa natin mga Kristiyano, mga kapatid. Mga yung comfort Amen. Comfort. Yun yung comfort for the soul. Yung thought na babalik ang Panginoon, maraming salamat. Muli siyang babalik. Yung nalalaman ko yung word na Maranatha. Oo nga. Yung Maranatha po kasi dati sa mga persecuted Christian, kasi lalo panahon ng Romans. Kasi imbis na dati sa mga Jews na greetings nila is yung shalom, yung pinita nilang Maranatha, kasi sabihin na the Lord is coming. Alam mo yung pagkasa na binibigyan nila sa kapatiran na kahit na umalasa sa persecution, babalik ang ating Maranatha. No? Muling babalik ang Panginoon. Amen. Tutusin nga, yun naman, kahit sa mga movies, yan ang mga napapanood natin yung pagbabalik ng Panday. Kasi merong hero na darating so nabubuhayin sila ng loob I mean, lalo na ito pinag-uusapan natin ngayon. No? Lalo na ito. Babalik siya para idiretso lahat ng mga baluktot ngayon. No? Babalik ang Panginoon, wag kang mag-alala. Napakaganda ng iniwan ng Panginoon na pag-asa sa atin. Hindi lamang yun, number 4, sa importance ng kanyang second coming, 1/5 of the New Testament deals with the return of Christ. 1/5. There are 318 references in 216 chapters of the New Testament. Imagine that. Ganun kahalaga. Hindi lamang yon, number 5. It is referred to in all but 2 books of the Bible. Ano kaya yung 2 books na yun na hindi pinatutungkulan yun? Yan ang tutuklasin natin. Okay? Number 6. Gaano kahalaga yung second coming ng Lord? Kanina pa natin pag-uusapan. It is the church hope. Alam mga kapatid, matagal na nasa Pilipinas pa ako. Nung siguro mga ilang taon na akong Kristiyano siguro 6-5 taon na. Noon pa lang nakita ko na yung dilema ng mga Kristiyano. Maraming denominations. Iba ang standing ng Pentecostal, sa Evangelical, sa Baptist, sa Methodist, sa Presbyterian, sa ilang bagay lang, ilang doktrina sa Biblia, hindi magkasundo. So minsan, sabi ko, Lord, nakakalungkot naman. Kasi pare-pareho naman kami Kristiyano Kasi kung talaga si Kristo nasa puso ng lahat ng denominations na yan, they are saved. Pero yun nga lang, hindi nakakasundo because of some doctrines. Hanggang isang araw, parang inano sa akin ng Panginoon, kasi nalulungkot ako by that time, bago pa lamang akong Kristiyano nun, pero na mag-sink in sa akin yung katotohanan na yun, ang in-impress lang sa akin ng Lord by that time, kasi nagpe-pray ako nun nakikinig ako ng praise and worship. Ang sinabi ng Lord, kaya nga babalik ako ulit. I will settle all of those. Kasi magkakapatid, hindi nagkakaintindihan Hindi lamang hindi sa nagkakaintindihan sa ugali, sa behavior, maging sa doktrina, hindi nagkakaintindihan. Nag-aaway pa nga. One day, babalik ang ating Lord, ise-settle niya yan. No?
At one point, isa-settle niya yan, tapos lahat ng mga pinag-aawayan natin ngayon. Hindi lamang bawat denomination, maging sa loob ng isang kalit-liit na simbahan, may kanya-kanyang mga interpretation, hindi mo maiiwasan talaga. That really makes me sad before, pero nang ma-realize ko yun, maraming salamat. Isang araw babalikan ng Panginoon, aayusin niya yan. Kasi yung mismong teacher na magsasabi ito ang interpretation niyan para matigil na kayo. Siya mismo magpapaliwanag. Doon excited ako doon. Kayo yun pala, di ba? Ang sarap. Masarap ng feeling ng ganun, mga kapatid. No? Yung mga kinikilala natin mga teachers dito, great teachers in faith, lahat yan, estudyante na lamang pagdating doon, lahat tayo nakaupo sa paanan ng ating master, ng great rabbi. Kaya, hindi dapat maging dahilan yan. No, hindi ka pala naniniwala sa ganito, ayoko na sa'yo. Magkakapatid tayo Love, let love prevail. Kasi maging sa loob ng tahanan, ilan lang kayo magkakapatid, sa simpleng di pagkakaunawaan nag-aaway Hindi ba inaayos na lang? Sige na nga, iniintindi kita, intindihin mo rin ako. Talagang love pa rin. Love is the answer, ika nga. Di ba? Ayan. Ano pa? It is the church's hope. Without the coming of the Lord, Christianity would be incomplete, of course. It is essential to any adequate conception of the glorious triumph of the Christian. Hindi lang siya basta nawala at tapos na ang lahat. Hindi. He will be coming back. Siya nga raw yung di ba? The real comeback king. It is the Lord. Kasi maraming comeback king sa mundo Di ba? Maraming comeback king, comeback queen, comeback princess. Ang tunay na comeback king, isa lang talaga si Jesus Christ. 10 yun ko yan. Oo nga, 10 yan, di ba? Yung mga comebacks na yan. Pacquiao. Ayan. Oo nga. Pero ang Lord talaga, ang greatest comeback king ever throughout eternity. At mangyayari yan. We will witness that, mga kapatid. One day, ito nga pinag-uusapan natin ito, we will experience. And that makes me excited, mga kapatid. Ngayon kasi pinag-uusapan lang natin yung future. One day, yung future na pinag-uusapan natin will be the present. No? Tinitignan na natin ang kagandahan ng ating Lord. Tapos kasama yung mga laksa-laksa, mga anghel na kasama niya. No? Sinabi kasi sa sa Bible, pagbalik ng Panginoon, pagsundo sa atin, kasama yung heavenly host. Look at that. Ganun ka-grande, ka-ingrande yung gagawin ng Panginoon ng pagsundo sa ating lahat. No? Alam niya ng mga apostol kaya sila talagang to live is Christ, to die is gain No? Kaya si Paul talaga, kung pwede lang talaga, pwede ba now na? Kung i-execute nyo ako, now na! Ba't patatagalin pa, di ba? Pero hindi yun ang kalooban ng Lord Meron pa siyang dapat gawin until that time comes. Kaya, maano rin natin di ba? Si Esteban, nung siya ay bago malagutan ng Oo nga nakita siyang parang mukhang anghel kasi face of an angel, langit, Oo nga. Nakita niya ang Lord. Nakakaano yan, Ang hirap i-imagine nun how come Binabato. Kasi babatuhin ka hanggang mamatay Pero, we never know kung ano nangyari sa kanya. Basta ang alam natin, sinabi sa Biblia, he died with a face like an angel, At yung way niya kanya po sa salita, punong-puno ng kapayapaan in the face of death. Kaya ang kamatayan talaga, defeated enemy. Kasi ang gusto ng kamatayan, takot ka sa kanya Pero si Esteban, dun pa lamang talagang nakasmile siya Kumbaga, kung merong embodiment si kamatayan, talagang yamot na yamot siya walang epekto. Wala akong epekto sa taong ito. Talo na ako talaga. No? Sa buhay pa lang ni Esteban yun. At alam natin, sa mga sumusunod ganun din, kila Peter, kila Paul, they're smiling. No? They face death na parang kaibigan nila. Come death, it's okay. No? Naging kaibigan nila ang kamatayan dahil wala nang kapangyarihan sa kanila ang kamatayan. Number 7, ang pangkahalagahan, its practical effect upon the Christian's manner of life. Yung pamumuhay mismo ng Kristiyano, dapat merong epekto yung patungkol sa pagbabalik ng Lord. This practical effect is seen in the following scriptures. At meron na ako nilagay ditong mga verses, dito na tayo matatapos. Marami diyang mga patunay, mga examples kung paano nabago yung way of life ng mga Kristiyano dahil meron silang paniniwala patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Dito na po tayo matatapos. Ang isang example natin sa 1 Thessalonians 1:9-10. Ang sabi diyan, because nasa isip nila at puso yung muling pagbabalik ng Panginoon, for they themselves report about us what kind of a reception we had with you, and how you turned to God from idols
to serve a living and true God, and to wait for His Son from heaven, when He raised from the dead, that is Jesus, who rescues us from the wrath to come. Napakaganda ng pakikitungo nila sa mga kapatiran, because of the thought na ang Lord, He will be coming back soon. Kasi yun ang ginamit na parable ng Panginoon eh. Merong master na umalis, at sabi niya, babalik siya, pero hindi mo alam kung kailan. Kaya sabi niya, mapalad yung mga tao, yung mga servants, na hindi man nila alam kung kailan babalik yung kalang mga master, pero nang datnan sila ng kalang master nang magbalik minsan, ginagawa nila yung dapat lang gawin. Kaysa doon sa mga tao na dinatnan na walang ginagawa, hindi ginagawa yung supposed to be, ginagawa nila. So sila, ganun sila. Gawin natin ng lahat, everyday, kailangan maghanda tayo, malay natin, bumalik ang Lord ngayon. Ganun sila. Imagine that kind of thinking kung merong ganyan na isang Kristiyano. Makakagawa pa kaya tayo ng kasalanan? Malaking epekto nung sinabi ng Lord na siya muling magbabalik sa sinful nature mismo ng mga kapatiran. As much as possible, hindi sila gumagawa ng kasalanan at nagiging mabait sila sa bawat isa. Kasi, who knew? Habang sinusungitan ko si sister, biglang bumalik ang Panginoon, nakakahiya. See? Ganun ang thinking nila, kaya ang laki na epekto sa manner of life ng mga kapatiran. No, halimbawa, gawain ngayon Friday, ba't hindi ka pa gumigising dyan? Mamaya lang, biglang bumalik ang Panginoon. Oh, nasaan ka ngayon? Nasa kama ka. No? Nasa kama. Ganun sila. Kung ganyan ang klaseng isip meron ng mga Kristiyano ngayon, walang liliban sa gawain. Wala. They will do everything in their power to be present sa bawat gawain. Kung yun talaga ang mindset. Katulad sa mindset ng mga kapatiran ng araw. Paminsan-minsan, nagiging biro nga natin yan eh. Dumalo ka ng prayer meeting, mali mo habang nagpe-pray, biglang dumating ang Lord. Eh kung wala ka, nakakahiya naman, alam mo, prayer meeting, wala ka. Di ba minsan biro-biro na lang, pero kung tutuusin, seryoso yun eh. No? Supposedly, may ginagawa kang serbisyo sa Panginoon, hindi mo ginawa, eh bumalik siya ngayon. Ikaw yung nando sa example na isang servant na nang bumalik yung master, hindi ginagawa yung supposedly ginagawa niya. You're that person. Nakakahiya, no? Nakakahiya. Hindi niya tawag yung parable with the 10 virgins. O pati yan, no? Yan. Inubusan ng oil, you know. Kumatok yung mga kumuha ng oil, wala na. Wala na. Sarado na. No? Kulang sa oil, kulang sa patience, sa perseverance, sa long suffering. So maging sa pagiging mabait po sa bawat isa, kaya tayo dapat maging mabait sa bawat isa because who knew kung kailan babalik ang Panginoon? No? Kung pilit yung ginagawa mo, ay bumalik ang Panginoon, bisit na bisit ka, no? Eh sige na, para sa kanila to. Kainis. Eh biglang bumalik ang Panginoon, huling-huli ka sa aktong nagsusungit ka. Kapabalibag mo lang ng pinto, psh! Eh bumalik ang Panginoon, huli ka ngayon. No? Kaya sila maingat sila sa lahat ng bagay eh. Kasi hindi mo alam kung kailan babalik ang Lord. In any microsecond, babalik siya. No? In any microsecond. Di lamang yon, nag-iepekto ng pagbabalik ng Panginoon sa buhay ng mga kapatiran. 1 John 3:3, and everyone who has this hope fixed on Him, purifies himself, just as He is pure. The same thing na pinag-usapan natin dito sa taas. They make it a point they are pure. Kasi they never know kung kailan babalik ang master. Paminsan-minsan na naman, tagal ko ng Kristiyano, tagal ko na nang tumigil sa pagyoyosi, sa pag-inom, sa bakasyon lang naman. No? Paminsan-minsan lang to, siguro naman maintindihan ni pastor o ng kapatid. Eh tamang-tama, di ba? Pagtagay mo, bumalik ang Panginoon. O, ano ngayon naman sasabi mo? Pwede may katwiran sa kanya, Lord, bakasyon naman po kasi. Malay ko naman, bakasyon ka babalik or what? Siyempre, hindi mo may marami, isipin nyo lahat ng possibilities, mga kapatid. No? Lahat ng possibilities. Anytime kasi pwede siyang bumalik. Anytime. Parang magnanakaw doon. Yan. Parang magnanakaw, ano? Walang pasabi. Parang nakakita ng magnanakaw, may pasabi pa. Ngayon, ako sa inyo, ha? Bulit kayo, ha? Unless merong insider. Di ba? Merong insider, siyempre. May pagka-comedy yun eh, di ba? Yung part isipin mo, ano, sana nakita ng magnanakaw, may abiso pa kung kailan siya pupunta para magnakaw. Siyempre, wala. No?
Ganun din naman ang Lord. Babalik siya, walang pasabi. Basta babalik siya kung kailan niya gustong bumalik. At sa James 5:7, second to the last, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. So patience, no? Gusto mo talagang sigawan na si kapatid. Babalik ang Panginoon, hindi tayo magnala. Isipin mo, no? Mamaya habang sinisigawan mo si sister, biglang bumalik ang Lord. Huli ka ngayon. Huli. Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya. Di ba sa mga magkakapatid ganun? Wala si nanay si tatay, di ba? Binubuli mo ngayon si bunso. Nisipa-sipa mo ganyan. Minalimutan ngayon magulang mo bumalik bigla. Sakto, binatukan mo. Nasa pintuan. Di ba? Lagot ka ngayon. Palo ka. Once in a while, nangyayari ang ganyan, yung mga kapalpakan ng mga bata, akala wala yung parents, no? Inaapi-api yung kapatid, biglang nandyan ang papasa sa pintuan, huling-huli sa akto. Huling-huli sa akto. Ay, sa opisina, ganun din. Ganun yung naiwan kong hanggang ngayon na sa ate ko. Yung kudkura ng nyog, hiningi niya sa akin, binato. Dito ko tumama. Sa kanya? Yung sa kapatid ko, yung panganay ko. Tapos nung dumating yung tatay ko, Kinudkud mo yung mukha niya, ikaw ginanon ko talaga itinapon ko. Grade 1 ko lang ako. Dito, yung bakat po nung Oo. kapag nakita ko nung kapatid ko, sorry dyan sa Kasi may bakat ng kudkuran dito. Kaya nga Imagine hindi nakuha ng Sebo de Macho. Yun yung pagdating ng tatay ko, naalala ko. Ganun-ganun basahan pa, yung basahan ganun sa ate ko. Unang pumunta ako sa ilalim ng kama kasi nakita mo si tatay. Oo. Tapos may nakita ako mga barya, yung mga 5 bulaklak sa silong. Sabi ko, ate, mayroong 5 dun sa, may mga barya dun, kukunin ko, bibigay ko. Sinuhulan pa ng 5. Yung tatay ko, para bang doon sa ginawa ko, tingnan mo ang nangyari sa ate mo, ikaw sa matayan naman. Mga inano rin, hindi ako yung pinado. Hindi ikinudkud yung mukha mo sa kudkura, no? Pero talaga yan, nung pag nakikita ko yung ate ko, wag babakasin. Ay nga lang. Maliliit pa naman tayo. Nananahimik yung ate mo, wala nga imik, ikaw naman Panay sabi mo ng gano'n. Guilty. Kasi pagka siyempre pag nakita ko, dahil sinasabi kasalanan nila. Wala ka, tahimik lahat, ikaw lang biglang nagsasabi na gano'n. Hinahirap nahihirap yung gano'n naalala mo tuloy. Kasi kahit mga matatanda na. Ngayon wala na yan siyempre. Hayaan na natin sa Lord yan. No? Hayaan natin sa Lord. At panghuli po, Luke 19:13. And he called 10 of his slaves and gave them 10 minas and said to them, do business with this until I come back. At hindi niya sinabi kung kailan siya babalik. Tayong lahat po ang kausap ng Lord dyan. He gave us spiritual gifts. Use it hanggang bumalik siya. Sa panahon hindi natin alam. Bawat Kristiyano po merong spiritual gifts. Kung hindi natin ginagamit, isang araw babalik ang Panginoon, ko-questionin tayo ng Lord. Ano nangyari sa spiritual gift na binigay ko sa iyo? Bakit hindi mo in-invest? Ba't hindi mo ginamit? No? Walang zero spiritual gift sa isang Kristiyano. At least merong isa. Kung meron kang 2, maraming salamat sa Lord. 3, maraming salamat sa Lord. Pero at least isa meron po tayong lahat. Meron kayong gustong muna sabihin? Kuya Lem, Kuya Arman, comment or question bago tayo mag-closing? Kuya Chris? Napaka-halaga talaga nito. Kasi nung napag-aralan po natin ang Revelation, ako rin personally, talagang yun parang sa akin, lalong nag-increase yung faith ko pananampalataya. Kasi maraming bagay talaga na natutunan tayo. Kasi kung ang sinasabi ko sa ng iba nakakatakot. Kung ililiteral mo talaga, itong mata, yung dragon, mga ganon, ay bago naman po tayo nag-aral, ipaniliwanag mo yung anthropomorphism na tinatawag. Gumagamit ang Lord ng mga bagay na present dito sa lupa upang maintindihan natin. Ito yung sinabi din ni Jesus Christ kay Nicodemus. Paano maintindihan yung mga bagay na dito sa lupa? Kung ang nasa makalangit, kung hindi mo kayang unawain yung mga
Nung bago natin pinag-aralin, naalala ko, na mayroon tayong mga mapapag-usapan, na ano, yun, pero huwag nating take literally. Kasi anthropomorphism. Ayun. Amen. Pag sinabing, he has the wings of an eagle, no? Kasi alam naman natin yung majestic na pakpak ng isang eagle, parang naiintindihan natin yan. So, protection and the strength or what. Okay. Kuya Arman? Natatakot lang lahat pagdating sa pag-uusap din sa Revelation kasi yun yung katapusan niya. Kumbaga, Katapusan. ang likod ng pinakatakutan nyo kasi yung mga may iwan yung... Ayaw. Especially yung siya mismo, no? Yung maiiwan yata ako or what. Yung iba naman, ang laki kasi ng utang. Ang tagal naman ng wakas. Parang hindi na magbabayad. Makalibre siya. Di ba? Makalusot. Kasi kung ano nga, tulad na sinabi ng do not fear, di ba? Amen. Worry. Kasi nga bilang isang Kristiyano, dapat kung di ba napag-aralan na rin po naman natin, kung may mga fear pa tayo ngayon sa pagkakat, dapat na-over. Oo. Unti-unti. Sa tulong ng Amen. Lord. Sa tulong ng Lord. Hindi talaga nabibigla yan. Pero at least unti-unti. Napapalitan ng courage yung fear natin, di ba?